Nakikita niyo yung pagmumukhang to, alam nyo na utang po yung pag-uusapan. For today's video, yung loan app, yung Spotlight ay nasa kay Peso Here na nada-download po sa Google Play Store. Under siya sa kay Super Space Lending Incorporated. At meron pa siyang 4.2 stars sa Google Play. Kung kayo ay nagbabalak na umutang dito or nakita nyo to, huwag nyo munang i-download yung loan app na to. Diba? Sabi ko, huwag basta-basta isubmit yung personal information. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's your tita na ate pa rin, Ate Red. And today, isa namang loan app yung pag-uusapan natin. Of course, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Dinownload ko po at sinubukan yung loan app na to for the second time. Kala natin over time nagbabago yung isang loan app eh. Layunin ko dito is maging aware kayo sa kung anong meron sa loan app na to. Tsaka guys parang auto-submit siya at mukhang auto-approve din. So dapat nag-iingat po kasi tayo. Itong si Peso Here guys, dati ko na tong na-review. Mga 7 months ago na. Ito po yung thumbnail if you wanna check it out. Akala ko talaga guys nagbago siya. And yung ano pa ha, nakakatuwa, nakakaloka. Kamukhang kamukha siya ng video na kaka-review lang natin. And that is yung akala mo ring nagbago, yun naman pala hindi. Which is Pinoy Peso. Parehas na parehas yung kanilang management fees. Focus muna tayo dito kay Peso Here. Kaya nga sabi ko na download po siya sa Google Play Store. Merong 4.2 na stars. Pero iba yung maaamoy mo pag chine-check mo yung mga critical reviews sa kanya doon. Pero kung ayaw mo pa rin maniwala, kaya ito nga guys, dinownload ko siya ulit. Warning, yung loan app na to, wala pa lang option na mag-delete ka ng information. Kasi parang wala ka namang isasubmit dito. Kasi yung dati, pagkatapos mo mag-selfie, kaagad, submit na. Submitted na yung application. Hindi siya humingi ng pangalan mo, hindi siya humingi ng address mo, yung mga usual stuff na hinihingi ng mga loan app, wala na, kaagad nang isinubmit. Aming sisilipin ito siguro sa phone mo, but then again, that's just my feeling. Loan amount is unlocked only today. Apply now. Kaya yun, lumabas 3,500. Dun sa 3,500 niya, auto-submit, auto-approve. Pero worth it ba? O di kaya baka kasi ang kulit niya, no? So, ito yung loan app na to, guys. Ang sabi niya, get loans from Peso Here now. Like, now na. At least may expectations. Hindi yung sinasabi yung maximum loanable amount lang. Kasi sabi niya, from 3,500 to 15,000. Pero kung bago kayo sa loan app na to or kaka-download nyo pa lang, huwag na kayo mag-expect 15,000 kaagad. Nasa 3,500 yan. Pero tingnan natin kung 3,500 ngayon matatanggap nyo. Kaya keep watching kayo. Easy steps to get a loan. Napaka-easy na nakakatakot na siya. Doon sa Google Play Store, yung mga sinasabi nila, laki daw kinakaltas. Pero kung ayaw mo pa rin maniwala, okay, keep watching. So, pagkatapos mong i-download yung loan app na to, kaagad po lalabas yung kanyang privacy policy or yung notice na kailangan mag-a-agree ka doon. Take note na mag-check po siya na kung anong mga applications na nasa cellphone nyo. Ayan, sa mga maraming loan apps na ginagamit dyan, o malalaman niya to. And then, contacts, yung mga ganon, email. Kakaloka siya guys, kasi siguro ang daming sisilipin niya sa cellphone nyo, kaya selfie lang, nag-submit na kaagad siya ng loan. O, ayan. So, tapos yan, lalabas po na yung maximum loanable amount sa loan app na to is 15,000 pesos. Pero, na-indicate niya naman yung minimum which is 3,500 at sabi niya long term daw, 91 to 180 days. At yan, ilalagay mo po yung phone number mo. Siyempre, mag-a-agree ka doon at i-click mo yung next. Magpapadala po siya ng verification code and papakreate ka niya ng password, yung register. Pero guys, kung dati, humingi po siya ng selfie, ngayon, wala nang selfie. Offer na kaagad. May pa VIP 1, 7, 13, 27. VIP pa, pare-parehas lang naman yung ino-offer niya. So, I clicked 1 and naghingi po siya ng withdrawal channel na pwedeng e-wallet, pwedeng bank. Pero dito guys, huwag kayong magbigay ng bank info niyo sa mga ganito. So, pinaka-safest nyo dito kung natatakot kayong auto-reloan siya or auto-submit siya or auto-approve siya, MU-Willier na lang kayo kahit na may mas mataas na fees, pero at least hindi siya kaagad-agad na basta-basta na lang papasok sa GCash nyo. Hingi din siya ng optional na withdrawal method, pero ba't naman kayo magbibigay niyan, diba? So, iko-confirm mong loan. Confirm kaagad, guys. Confirm. Hindi mo lang siya nagbigay ng kung ano, naghingi ng kung ano-ano pa dyan, like your contacts. Grabe, magic siguro yung evaluation nito. Yun, submitted. Wala kang chance na ma-review mo yung kanyang summary ng loan, kung magkano yung ibabawas niya. Submit na kaagad. And then sasabihin ba niyang new loan amount is unlocked only today. But while waiting na
ma-approve ka man or ma-decline, punta ka doon guys sa pending, doon mo makikita na ang laki pala ng ikakaltas niya. Sabi niya, yung amount na marireceive mo sa loan na 3,500 is 2,001. Kakaltas yung management fee is 1,400. Bakit hindi na lang niyang ginawang 1,500? Sana nilubos-lubos niya na. Anyways, that's not the point. Yung point here is that hindi mo buong matatanggap yung loan mo kung sakaling ma-approve ka man. So, 7 days lang, hindi po long term. At hindi siya worth it dahil 1,400 yung kanyang management fee. Para saan ba to? So, kung mga legit loan app nga, pwede mong buong matatanggap. Ito. Ganyan, guys. Ganyan pag masyadong madali yung pag-apply. Meron talaga yung kapalit. Guys, forever naging pending yung loan ko dito. Walang nangyari. Tulad din sa Pinoy Peso na hanggang ngayon, di ba na-publish ko na si Pinoy Peso, pero hanggang ngayon, pending pa rin. At sana wag na ma-approve, guys. Kasi ayoko sa mga ganitong mga loan app. Kung gusto nyo maging super ingat, okay, kahit na hindi nyo pa napanood yung video na to, bago nyo i-download yung loan app, punta kayo doon, i-display nyo yung lahat na nagbigay sa kanya ng review doon sa Google Play Store. Punta kayo doon sa mga nagbigay sa kanya ng critical reviews, yung mga 1 star. At doon makikita nyo na ang dami pong nagre-reklamo. Kasi for example, ma-approve ko man niya sa 3,500, yung matatanggap mo 2,001. Pare-parehas po silang reklamo. So, it's not just one-off review lang. Pare-parehas. Consistent po silang nagre-reklamo na ang laki pong kinaltas. Hindi man lang sila binigyan ng chance na ma-review yung mga fees para at least makapag-decide man lang kung take ba talaga. Basta auto-submit na talaga siya. 1,500 po yung interest. And it's the worst app. Rude agents. So, ayan guys red flag na yan. Huwag na kayong matigas ng ulo. So, ako guys, mag-goodbye sa inyo. Magbigay ng aking closing remarks. Mag-shoutout po tayo sa ating mga avid supporters. Shoutout sa kay Richard Rosales na palaging nanonood sa channel na to. Out din sa kay Leonilyn Maglunog. So, kung hindi pa kayo nasa-shoutout sa channel to, huwag kayong mag-alala guys. Mayroon pa tayong mga future videos. Baka doon, ma-shoutout ko na kayo. Pasensya na, ang dami nyo kasing comments. So, minsan, hindi ko namamalayan yung mga comments nyo. Kaya guys, comment lang kayo ng comment. Alang ang dami-dami. So, pagpasensyahan nyo na. Pero guys, kung meron kayong gusto ko review ng mga loan apps, put it in the comment section. I will try my best, of course, to give you tamang expectations. Sasabihin ko whatever there is to say about these loan apps. At of course, sasabihin ko sa inyo, honestly, kung okay sila o hindi. Huwag yung parang okay na rin, ano? For now, ito yung video natin. And thank you so much for always watching. I'll see you on my next vlog. Subscribe if you haven't already.